Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay bumasa ng mga talata sa Biblia. Gusto ko kayong dalhin sa Revelation chapter 19. Let's read. Sabi dito sa verse 6, "And I heard as it were the voice of the great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth." Verse 7, "Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. And to her was granted that she would be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints." Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid. Sabihin natin amen. At tayo ay manalangin, isang maikling panalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong dakilang pag-ibig mo sa amin, Panginoon Diyos. At patuloy kami na narito sa gawaing ito upang magpuri, sumamba, at ikaw lamang nawa ang mataas sa aming mga buhay, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw lamang po ang karapat-dapat na pagbigyan ng kapurihan, kaluguran sa araw na ito. At Panginoon Diyos, patuloy po namin na ninadalangin sa araw na ito na kami po ay mag-aaralan ng mga salita. Ako po ang gagamitin sa likuran ng pulpitong ito. Patuloy mo akong gabayan, patuloy mo akong itago sa iyong likuran. At nawa po, Panginoon Diyos, tulungan mo po ang bawat isa amin na makaunawa, higit pang makuha ang inspirasyon ng ipapahayag sa araw na ito. At Panginoon Diyos, dalangin ko rin po na kami maging karapat-dapat, anumang mga karumihan, pagkakasala na aming nagawa ay hiningi po namin ng kapatawaran, O Diyos, sapagkat ang kasalanan ang siyang naglalayo, ang kasalanan ang dahilan upang hindi namin maranasan ang iyong presensya, hindi namin maranasan pa ang higit mong pagkilos sa aming mga buhay. At kami, Panginoon Diyos, nagpapakumbaba sa araw na ito. We humble ourselves, Lord, at alam po namin na ikaw ang Diyos sa mapagpatawad na patuloy na kumakalinga sa aming mga buhay. Have mercy on us, Lord, at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mga bagay, ang mga salita na mapapakinggan namin sa araw na ito ay pagpalain kaming lubos, Panginoon Diyos. At binabalik po namin na merong pagkakatiwala at pagpapasalamat sa araw na ito sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palakan muli ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay makakaupo na sa araw na ito. At muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. At ako po ay naghanda ng PowerPoint. At tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At ang topic ko po sa araw na ito, mga kapatid, ay nakasentro mismo doon sa Revelation chapter 19, verse 7. Basahin nga muli natin, mga kapatid. Sabi diyan, "Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready." Ang nais ko pong puntuhin dito, mga kapatid, ay yung salitang ready. Pag sinabing ready, mga kapatid, ay prepared. Diba? Ang ibig sabihin ng ang ready, mga kapatid, ang nobya ng Panginoon ay merong tinatawag na preparation. Kaya ang topic ko po sa araw nito ay bride preparation for the coming of the Lord. Ang ating Panginoong Jesucristo, which is the bridegroom. Kapag sinabing bride, mga kapatid, ito ay tawag sa nobya. Diba? Ito ay, ibig sabihin, merong kasalan na magaganap, mga kapatid.
At yan po ang pag-aaralan po natin sa araw na ito. Paano ba tayo makakapag-prepare, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon? Alam naman po natin na ito na po yung huling kapanahunan. We are in the season of harvest. Napakalapit na ng pagdating ng ating Panginoon. 2,000 years ago ay nangako ang Panginoon na muli siyang babalik, mga kapatid. Diba? At lumipas na yung 2,000, ay hindi pa rin dumarating ang Panginoon hanggang ngayon, mga kapatid. Tandaan po natin na ang 1,000 taon dito sa lupa ay isang araw lamang po yan sa ating Panginoon. Diba? Magkaiba po ang timeline. Kaya malaking pagtitiis ang gagawin ng mga mananampalataya sa tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoon. At alam naman po natin, pag pinag-usapan yung signs ng pagbabalik ng Panginoon, hindi ko na po isa-isahin, ay nakikita na natin ito sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Ang isang signs doon ay there will be a false Christ. Merong mga titindig na magpapakilala na sila si Jesucristo. At sa panahon po natin ngayon ay nangyayari yan, mga kapatid. Maraming mga nagpapanggap na anointed of Christ o literal na merong nagpapakilala na sila ay si Jesucristo. Diba? Nung nakaraan lamang, mga kapatid, ay merong, hindi ko alam kung alam nyo po yung balita ngayon dito sa Pilipinas patungkol doon sa cult of doon sa Socorro, di ba? Alam po natin kung ano nangyari, mga kapatid, na merong isang leader na nagpapakilala na siya po ay resurrected Christ at siya daw po ay si Santo Niño. At ngayon ay naging tila baga extreme yung kanilang pananaw sa maraming bagay at kung titingnan pa natin ay napakabata pa nung leader nila, mga kapatid. At ngayon ay nasa Senado. At iniisip ko, mga kapatid, paano kaya kung ang mga dumating na rin yung panahon na talaga na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Paano tayo magpiprepare? Diba? At kung sila nga ay meron silang mga ginawa, sabi nila, kailangan sila na pumunta doon sa sitio kapihan, doon sa bundok, sapagkat doon sila maliligtas. Doon sila magkakaroon ng katiyakan sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Yun ang kanilang dahilan, mga kapatid, bakit sila pumunta doon sa sitio kapihan. At kaya sila ay binansagan na kulto, mga kapatid, sapagkat sobrang extreme ng kanilang pananaw. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon sapagkat ibinigay sa atin yung balancing pananaw patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Paano tayo magiging balanse sa pamumuhay at ganun din naman, mga kapatid, sa spiritual. Pero tayo po, mga kapatid, we are preparing for the coming of the Lord. Kaya ang tanong dito, mga kapatid, ay paano ba tayo maghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon? Tayo ay kinakailangan maghanda sapagkat hindi tayo makakasama o hindi tayo kasamang papakasalan ng Panginoon na hindi tayo nahanda, mga kapatid. Diba? Dapat tayo ay naghanda sapagkat sabi doon sa Revelation chapter 19 verse 9, yung asawa ng Panginoon ay siya daw po ay naghanda. Make herself ready. Diba? Naghanda, mga kapatid. Kaya walang makakasama sa tinatawag na kasalang ito na magaganap kung walang paghahanda na gagawin yung mga mananampalataya. At yun ang pag-aaralan natin sa araw na ito, mga kapatid. How to prepare for the coming of the Lord. The bride preparation for the coming of the Lord. Kinakailangan na merong preparation na gagawin ang nobya ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. At pag-uusapan natin anong kasalang itong magaganap, mga kapatid. Upang sa ganon ay maintindihan po natin yung mysteries patungkol sa nobya at sa nobya, sa nobyo at sa nobya, the bridegroom and the bride. Sino ba yung bridegroom?
Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sino yung bride? Ang iglesia, mga kapatid. Para lamang po sa mga baguhan, mga kapatid, upang sa ganon ay mas maintindihan po natin na hindi lamang po ito isang tradisyon o isang relihiyon na tayo po ay nakasama sa fellowship, kundi ito po ay isang relasyon natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi ito isang, nung tayo po ay nasa kabila pa, Katoliko pa po tayo o kung saan man tayo galing, mga kapatid, hindi natin alam na meron palang kasalang na naihanda ang ating Panginoon, na meron pala na magaganap na wedding, mga kapatid. Diba? At dati ay hindi ko to alam at alam ko, mga kapatid, hindi rin nyo rin po ito alam na meron pala na ganitong mangyayari. At sapagkat ito po ay sekreto, mystery na para lamang po sa mga itinalaga ng Diyos, mga kapatid. Okay, next slide. How to prepare for the coming of the Lord. Pero bago kayo mag-prepare, mga kapatid, siguraduhin nyo muna na kayo ay kasama o you are called unto this wedding. Bago kayo mag-prepare at hindi rin kayo makakapag-prepare kung hindi kayo sigurado, mga kapatid, na kayo ay tinawag at kayo ay chosen, hindi lamang tinawag, kundi kayo ay chosen na maging nobya ng ating Panginoon. Diba? Are you called unto the marriage supper of the Lamb? Sino yung Lamb, mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo. Yung marriage supper, ibig sabihin, yung magaganap na marriage supper ay doon sa langit, mga kapatid. Pag nagkaroon ng rapture, tayo ay tutungo doon sa langit kung saan ang ating Panginoon at doon ang magaganap yung marriage supper of the Lamb. Pero sa ngayon, mga kapatid, siguraduhin nyo na kayo ay tinawag. Hindi lamang tinawag, kundi chosen na maging nobya ng ating Panginoon. Sana ay nakukuha nyo, mga kapatid, yung pagtitipot larawan. Revelation chapter 19, verse 9 yan. Nagkamali ako, hindi ko na-edit, mga kapatid. So, Revelation chapter 19, verse 9, and he said unto me, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Mapapalad daw yung mga tinawag sa isang kasalang magaganap ng kordero, which is Jesus Christ, mga kapatid. And he said unto me, these are the true sayings of God. Diba? Meron palang mga tinawag, mga kapatid, o invitation para sa kasalang magaganap. At ang tanong dito, mga kapatid, are you one of the called, mga kapatid? Kayo ba ay nakakasigurado na kayo ay tinawag? Mamaya ititingnan natin kung paano ba tayo magiging kabahagi sa kasalang magaganap, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang iglesia. Sa Matthew chapter 22, tingnan natin, mga kapatid, sa verse 1, sabi diyan, and Jesus answered and spake unto them again by parables. And said, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. Meron daw na isang hari na naghanda ng isang piging o isang kasalan, mga kapatid, para sa kanyang anak. Ito po ay pagtitipot larawan sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Ang kaharian daw ng langit ay kagaya ng merong isang ama na naghanda ng isang piging o isang kasalang para sa kanyang anak. And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. At meron daw ng mga servants yung hari at inutusan niya na mag-invite. And sa verse
again sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Merong invitation, mga kapatid. Kaya dapat tayo ay sigurado, mga kapatid, we are called unto this marriage, mga kapatid. Yung Matthew chapter 22 ay pwede natin itong itipos larawan sa iba-ibang paglalarawan, mga kapatid. Pero gusto ko lamang yung tingnan yung Matthew chapter 22 sa isang bahagi na sinabi ni Brother Branham. Sa kumbaga hindi malalim, kundi medyo mas mababaw na pagtingin, mga kapatid. At kung meron kayong tanong sa Matthew chapter 22 ay pwede niyo pong itanong sa masusunod, mga kapatid. At sabi diyan, all things are ready, come unto the marriage. Meron pala ang kasalan na magaganap at yung kasalang yon, mga kapatid, ay nahanda na. At sabi doon, merong mga servants na inutusan yung ama upang mag-invite, mga kapatid. Pero sabi doon, ang problema ay yung iba ay hindi pumunta. Basahin natin sa Matthew chapter 22, verse 5, kasi hindi ko na dyan nailagay. Basahin po natin ng buo. Pwede kayo na mag-reject, mga kapatid, at pwede rin kayo na umuo sa ating Panginoon. Sabi diyan, datapat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid. Yung in-invite ng unang servant, sa mga kapatid, ay hindi mga pumunta. Diba? Sabi nung ama, yung mga servants, pumunta kayo doon at mag-invite kayo ng marami. Pero ang problema, mga kapatid, yung unang inimbita ng mga servants ay hindi pumunta. Anong dahilan kaya, mga kapatid? At sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. Napaka-busy, mga kapatid. Hindi sumang-ayon at hindi ayaw pumunta doon sa tinatawag na marriage, mga kapatid. And sa verse 6, at tinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuhagi at pinagpapatay. Verse 7, datapat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang bayan. Diba? Ito po ay pertaining sa Israel, mga kapatid. Kung atin po itong titingnan. Pero hindi natin yan pag-uusapan, mga kapatid. At sa verse 8, na magkagayi sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya you can reject o kaya naman ay pwede kayong kunin yung offer patungkol sa kasalang ito, mga kapatid. Sa kaharian ng langit. At sa verse 9, magsiparon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. It's pertaining sa Gentiles, mga kapatid. At sa verse 10, at nagsilabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti at napuno ng mga panahuin ang kasalan. At sa verse 11, datapat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panahuin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Verse 12, at sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan at siya'y naumid. Dito, mga kapatid, gusto ko lamang i-summarize, pinapakita na merong kasalang magaganap, mga kapatid. At merong paanyaya ang Panginoon, meron siya na inanyayahan upang hindi lamang dumalo, kundi kanyang pakakasalan, mga kapatid. Kaya ang tanong dyan, mga kapatid, are you one of the called o chosen na maging nobya ng ating Panginoon? Diba? Sapagkat ang iglesia, mga kapatid, ito po ay ikakasal sa ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo sa slides, Sir Ran.
Sabi ni Brother Branham, a wedding supper, and if you'll watch the setting as we try to dig into it and find the settings, the way the supper had to be arranged and the Oriental and Eastern types is a very beautiful picture of the coming of the Son of God. And the wedding supper that we're all going to one of these days who are born again of the Spirit of God, beautiful. Now he said the first thing, if the supper was set, no person are allowed to come to his supper unless they are invited. Kaya tayo ba ay in-invite, mga kapatid? In-invite ba tayo sa kasalang ito, mga kapatid? Sa pagtitipot larawan, ito po ay, di ba? Sa pagtitipot larawan na merong nangaral sa inyo, merong servant na isinugo ang Diyos upang mangaral ng kanyang mga salita. Diba? At kapag ito ay tinanggap nyo, mga kapatid, tinanggap nyo ang Panginoon, tinanggap nyo sa buhay nyo ang Panginoon at kayo ay nagpabautismo sa tubig, kayo ay nakasama na doon sa tinatawag na engagement o sa tinatawag na kasalang ito, mga kapatid. Sapagkat yan po ang magaganap sa iglesia at sa nobya ng ating Panginoon. At kayo ay one of the invited, at hindi lamang invited, kundi kayo ay pinili na maging nobya ng ating Panginoon. You say amen, mga kapatid. Kayo ba ay mga tinawag, mga kapatid, na maging nobya ng ating Panginoon? Hindi lamang tinawag, sapagkat maraming tinawag, mga kapatid, pero hindi sumunod sa ating Panginoon. Anong dahilan? Sapagkat sila'y busy dito sa lupa. Ang sabi doon, merong business, yung iba doon ay nasa farm. Kaya sabi ng ating Panginoon, mahirap sa mayaman ang makapasok sa kanyang kaharian. So sobrang busy, mga kapatid, yung paanyaya ng Panginoon sa kanilang buhay ay hindi nila tinanggap at nireject ang Panginoon. Kaya anong ginawa? Sa sobrang galit ng Ama, doon ay sila ay merong parusa, mga kapatid. Kaya sino man na tumanggap sa paanyaya sa ating Panginoon patungkol sa kasalang ito, kayo po ay nakapasok na sa tinatawag na engagement sa ating Panginoon. At sabi dyan ni Brother Branham, the way the supper had to be arranged in the Oriental and Western type is a very beautiful picture of the coming of the Son of God and the wedding supper. Ang sinasabi dito ni Brother Branham ay tila baga tinitipot larawan dito yung wedding, parang yung sa, di ba iba-iba po kasi yung wedding. Sa Oriental wedding po, iba po sa wedding po sa atin. Dati po, ang wedding po sa Israel o kaya sa Oriental, ganito po yung wedding. Merong isang magulang na merong desire sa kanyang anak na hanapan ito ng tinatawag na nobya. Kaya ang gagawin ng ama ay magsusugo siya ng servant at pupunta doon sa kamag-anakan o kaya naman ay pupunta sa kung saan, mga kapatid, at doon maghahanap ng tinatawag na nobya para sa kanyang anak. At kapag nagkasundo yung servant at saka yung babae at saka yung pamilya, ay merong magaganap na tinatawag na engagement o sila'y magkakasundo. At after sila'y magkasundo, muling babalik yung servant o kaya yung groom at siya maghahanda at ganun din po yung nobya. Ganun po sa Oriental, mga kapatid. Sa panahon po natin ngayon, yung marriage sa panahon natin ngayon ay kahit walang permiso ng mga magulang ay okay na. Minsan, malaman na lamang nung magulang ay ikakasal na. Ganun po sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kahit walang permiso ng mga magulang ay okay lang sa panahon natin ngayon. Pero sa mga unang panahon, hindi ganon, mga kapatid. Yung mga magulang yung nagdi-decide. Pero yung inoopera ng kasalan ay pwede mag-reject o kaya naman ay kunin yung offer.
nung servant o nung yung bridegroom, mga kapatid. At sa pagtitipot larawan, mga kapatid, alam po natin na tayo po, mga kapatid, nung merong nangaral sa atin ng kanyang mga salita, ito ay offer sa atin. Diba? Yung salvation, offer sa atin ay makakasama natin ng ating Panginoon. Ay ito po ay pagpasok sa tinatawag na sa tinatawag na kasalan sa ating Panginoon. Kaya dapat, mga kapatid, makita natin na nung tayo ay pinangaralan ng kanyang mga salita at tayo ay tumanggap sa kanyang mga salita, sa kanyang offer na kasalan, mga kapatid, ay tayo po ay nakapasok doon sa tinatawag na engagement sa ating Panginoon. Matthew chapter 22, verse 14, sabi diyan, "For many are called, but few are chosen. You are not only called, but chosen to be the bride of Christ before the foundation of the world." Kayo po ay hindi lamang tinawag, kundi kayo po ay nobya ng ating Panginoon. Kaya meron pong tinatawag na preparation, mga kapatid. At titingnan po natin mamaya, paano ba kasi nagaganap yung kasalang ito, mga kapatid. Sapagkat dapat po maintindihan po natin yung kasalan sa Biblia, sapagkat ito po ay pagtitipon larawan sa pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat kapag hindi natin maintindihan ito ay, siyempre, paano tayo makakapag-prepare? Diba? Walang ikakasal sa bridegroom na hindi siya naghanda. Kahit nung ako, mga kapatid, ay kinasal, mga kapatid, ay meron akong mga hinihanda, meron akong dapat na ginawang preparation bago yung dakilang araw ng aking kasal. Diba? Merong 6 months, merong 1 year na paghahanda before the tinatawag na wedding. At ganoon din po ito sa iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid. Nung ang ating Panginoon ay nagpaanyaya sa atin sa kasalang ito na maging nobya niya, ang iglesia niya, mga kapatid, ay merong preparation na gagawin bago ang muli niyang pagbabalik. Sapagkat ang muli niyang pagbabalik ay ito po ay pagtitipot larawan sa tinatawag na wedding, yung second coming, yung rapture. At mamaya ititingnan po natin yan, mga kapatid. And sa 2 Corinthians chapter 11, verse 2, sabi diyan, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Korinto, kayo ay ipinag-aasawa ko sa isang lalaki. Ba? Sino yung lalaking ito, mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. "That I may present you as a chaste virgin to Christ." Diba? Yan po ang kinakailangan na ito pong sa Apostol Pablo ay matindi yung paninibugo, mga kapatid, sa unang kapanahunan, sapagkat alam po natin kung ano nangyari sa unang kapanahunan. Diba? Nung sila po ay nakapasok sa marriage na ito, sa tinatawag na offer ito ng Panginoon, sila ay hindi nakapaghintay at sila ay sabihin natin na hindi naging faithful sa ating Panginoon. Kaya hanggang umabot, mga kapatid, sa 2,000 years, hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang ating Panginoon. The marriage of Jesus Christ and the church, the wife or the bride. To have a correct understanding of the mystery concerning the marriage of the Lamb of God, we must approach this subject with picture of an Oriental marriage setting because the Bible is an Oriental book. Para maintindihan po natin yung kasalan na magaganap sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang iglesia, sa kanyang nobya, mga kapatid, kasi ang iglesia, mga kapatid, yan ay ang nobya ng ating Panginoon. General yan, mga kapatid.
At sana ay nakapasok kayo doon sa iglesia ng Panginoon na kanyang pakakasalan. Kaya nga sabi ko mga kapatid, siguraduhin natin na tayo ay hindi natin na-reject, hindi natin na-reject yung offer ng Panginoon o ng mga servants ay pinadala ng Ama patungkol sa kasalang ito. Diba? Kapag tayo ay tumanggi, alam naman po natin, there is a condemnation. Sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him. Kapag tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang offer, mga kapatid, kapag tayo tinanggap natin ang Kanyang offer, mga kapatid, tayo ay nakapasok sa tinatawag na kasalang ito. The marriage in the biblical times was centered in two events. Tandaan po natin, sabi ko nga mga kapatid, para maintindihan po natin yung kasalang magaganap sa nobya ng ating Panginoon at sa ating Panginoon, kinakailangan po nating maintindihan yung kasalang nagaganap doon sa Oriental o marriage custom doon sa Israel. Sapagkat yung custom natin dito ay iba doon sa customary nila, mga kapatid. Sabi ko nga, yung customary dito ay ang nauuna yung nobya at nobya, kahit hindi alam ng mga magulang, ay nagiging magkasintahan na. Tama po ba mga kapatid? At kapag sila po ay naging magkasintahan na, saka lang po sila magpapaalam. Pero dati siguro mga kapatid, dati ay siguro nangyayari yon, merong fixed marriage o sinasabi na pag sinabi ng magulang o si ganito ang magiging asawa mo. At yun po ay fixed marriage mga kapatid. At natutuloy yung tinatawag na kasalan. Pero sa panahon natin ngayon, yung customary mga kapatid, lalo na sa mga millennials, ay nagkakaroon muna ng pagpapalit-palit ng mga kasintahan. Di ba? Nagkakaroon muna ng maraming kasintahan bago pa man dumating sa tinatawag na yung pakakasalan na nila. At ganito sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Pero in the old times, hindi po ganon yung settings ng marriage. Kasi po yung marriage po dati, sabi ko nga kagaya po sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Isaac, na yung ama yung nagdi-decide patungkol sa marriage, patungkol doon sa kanyang anak. Merong utusan na isang servant para pumili ng isang nobya. Pupunta siya doon sa ibang dako at siya po ay pipili at hahanap ng isang nobya. At dito, the marriage in the biblical times was centered in two events. Ang una, yung espousal o tinatawag na betrothal. At sa panahon natin ngayon, ito po yung tinatawag na engagement. Wala nang sa panahon natin ngayon ay kinakailangan na muna na magkaroon na pagkakakinlanlan. Pero dito mga kapatid ay diretso sa engagement. 'Di ba? Gusto po ba natin 'yon mga kapatid? Hindi pa natin nakita yung nobyo pero na-engage na. 'Di ba? Naalala niyo si Abraham nung sinugo niya si Eliezer, at itong si Eliezer ay pumunta doon sa kamag-anakan at pumili ng isang nobya at nakita niya si Rebecca at ngayon ay inopera niya ng kasalan sa anak ni Abraham na si Isaac. At itong si Rebecca ay nag-oo kahit hindi pa nakita itong si Isaac, mga kapatid. At ganun po kasi sa old times, doon sa Israel, merong tinatawag na betrothal. Kapag pumayag yung babae patungkol sa offer ng servants, ngayon ay sila po ay magkakaroon ng tinatawag na betrothal. Yung unang bahagi, mga kapatid, ng wedding na ito ay yung betrothal o yung tinatawag na engagement. At yung pangalawa, yung wedding.
Okay, tayo po ay magtuloy mga kapatid. Sabi ko nga, may dalawang events na mangyayari sa kasalan doon sa Oriental mga kapatid. Yung unang-una, yung tinatawag na betrothal or engagement. At yung pangalawa ay yung mismong wedding na. Pero doon sa gap mga kapatid, doon sa betrothal, sabi dyan, ano ang nagaganap sa betrothal mga kapatid? Siguro ang iba ay alam na ito at yung iba naman ay hindi pa alam. Ano ba yung betrothal mga kapatid? Yung betrothal o sa atin engagement. The betrothal is equally as binding as the marriage itself. On the day of the betrothal, the engaged couple is made to drink from the same cup over which the betrothal benediction is pronounced after they have taken an oath to seal their betrothal to each other. Between the betrothal and the wedding and the appearance, parties must stay true to each other. Sa panahon na yan, mga kapatid, sabi ko nga, pupunta yung servants o kaya naman mismo yung groom na makikipag-usap doon sa babae. At kapag yung babae tinanggap yung offer ng servants o kaya ng groom, sila po ay engaged na mga kapatid. Ganun po sa old times mga kapatid. At sabi dyan, they have taken an oath to seal. Meron silang vow. Meron silang selyo. Diba? Meron silang pangako sa isa't isa under this engagement. At sila ay dapat na maging loyal sa bawat isa mga kapatid. Kaya anong sabi ng ating Panginoon, kailangan akong pumunta doon sa aking ama upang maghanda. Sapagkat pagkatapos mo ng engagement, ay maghahanda, aalis na yung groom o kaya yung servants na nakipag-usap doon sa babae upang pumunta muli doon sa kanilang tahanan upang maghanda rin. At yung babae rin, mga kapatid, siya ay pwede nang tawaging wife sapagkat siya ay kumbaga engaged na siya mga kapatid. Huwag po kayong malito sa wife o kaya ng bride sapagkat sa Israel kasi mga kapatid kapag ikaw ay na-engage na o nasa betrothal process ka na, pwede ka nang tawaging wife. Kaya nga ang sabi doon sa Revelation chapter 19 verse 7, the wife has made herself ready. Ang tawag ay wife, mga kapatid. Diba? At kinakailangan yung babae ay maghanda rin, mga kapatid. Sapagkat yung lalaki nangako sa kanya na umuwi doon sa kanilang tahanan o kaya yung servants ay muling babalik sa tinatawag na wedding ceremonies. Kaya dapat po maintindihan po natin, mga kapatid, yung wedding, yung marriage sa Oriental kasi ititipot larawan natin ito sa panahon natin ngayon o kaya sa kasalang magaganap sa ating Panginoon at sa kanyang iglesia. Sapagkat hindi natin maiintindihan yung magaganap na relasyon natin sa ating Panginoon kung hindi natin maiintindihan yung wedding, mga kapatid, sa Oriental. Sapagkat ito po ay nakatipot larawan, type and shadow sa literal at sa spiritual. Dito sa betrothal, kinakailangan nila na magkaroon ng seal, yung tinatawag na vow, mga kapatid. Diyan sa betrothal process. At dito naman, sa next slide, wedding ceremonies. Yung second event, mga kapatid, ay yung wedding ceremonies na. Diba? Sabi ko nga, uuwi yung lalaki, maghahanda, at ganoon din naman yung babae, maghahanda. Siguro is span of 6 months o kaya 1 year, babalik muli yung groom doon sa tahanan
ng nobya at kukunin at pakakasalan. Sabi diyan, symbolizes the new home to which the bridegroom will take his bride. And this context, the appearance of the bride and the groom together under the chuppah before the assembly who had come to witness the event is in the public. Itself a public proclamation by them that they are not now bonded together as man and wife. Sila po ay magiging husband and wife na, mga kapatid. Yan po yung dalawang events na nangyayari doon sa wedding oriental, mga kapatid. Kinakailangan natin yan maintindihan. Sabi ko nga, sapagkat ititipot larawan natin ito sa iglesia ng Panginoon at sa ating Panginoong Jesucristo kung anong magaganap na kasalan, mga kapatid. Diba? At meron tinatawag na kasalan. Meron tinatawag na preparation sa muli niyang pagbabalik. Okay, next slide. The marriage of Jesus Christ and the bride. Okay. Dalawang events din ang dapat na maganap sa church o sa iglesia at sa kasalang magaganap sa ating Panginoon. Yung una, ano nga yun, mga kapatid? Betrothal. Yung first event. Ang betrothal, mga kapatid, ay paglalarawan, tinanggap natin ang paanyaya or offer ng Panginoon na magpakasal sa Kanya. Tinanggap na po ba natin, mga kapatid? Diba? Kaya sabi ko nga, hindi lamang po ito isang tradisyon na paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lamang po ito na basta ka na lamang naging kasapi, kundi ito ay merong paanyaya ang Panginoon sa isang kasalan. At ikaw ay naging kanyang nobya. You are under the betrothal process or engaged ka na sa Kanya. Kaya diba, merong mga servants ng Panginoon na nangharal sa inyo, nagpaanyaya sa inyo, mga kapatid. Sabi doon, kinakailangan mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang yung salvation mo, kundi yung relasyon mo sa Kanya, mga kapatid. Yung Kanyang pag-ibig. Diba? Yun yung ino-offer ng Panginoon sa atin. At alam po natin na that is in the betrothal process. Ang sabi doon, magkakaroon sila ng pledge or vow. Kaya mga kapatid, kapag tinanggap natin ang Panginoon, you have the pledge and you have the vow na sa ating Panginoon. Diba? Kinakailangan na tayo ay manatiling faithful under the betrothal process. Diba? Nung tayo ay tinanggap natin yung offer ng Panginoon, yung mga gifts ng ating Panginoon, yung kanyang mga pangako, kinakailangan natin maging remain faithful. At dito sa betrothal, mga kapatid, alam po natin na sinugo ng Diyos ang kanyang mga servants upang tayo ay piliin na maging kanyang nobya. At after na tayo tumanggap, nasa waiting preparation na tayo, mga kapatid. Kinakailangan tayo na maghanda sa muli niyang pagbabalik. Doon sa tinatawag na second event, which is the wedding supper. Dito sa waiting and preparation of the bride, kinakailangan natin na maging faithful sa Kanya, mga kapatid. Habang hindi pa dumarating ang bridegroom, ay kinakailangan natin na maging faithful, hindi tayo pwedeng humanap ng iba, sapagkat kapag tayo ay humanap ng iba, we are unfaithful, mga kapatid, at sa marami pang mga bagay. At yung pangalawa, ang ginagawa, mga kapatid, habang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, sa Kanyang pagpapakasal sa atin, ay kinakailangan natin na ma-purify o tinatawag na cleansing. At yung purification na ito ay tatlong bahagi. Yung justification by the blood, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Sabi ko nga, mga kapatid, hindi tayo pwedeng magpakasal sa ating Panginoon na hindi tayo naglinis ng ating buhay. Di ba? Naalala nyo si Esther na pinili na maging bride ni King Asuero. Kinakailangan niya na for how many months na kinakailangan niya na magpabango, kinakailangan niya na mag-under purification na kanyang balat. Sapagkat siya haharap sa
Haring King Asuero. Siya ay pakakasalan ni King Asuero at siya ay kinakailangan na mag-purify ng kanyang sarili. Sapagkat sabi nga, hindi pwede mga kapatid na tayo ay humarap sa altar na tayo ay napakadumi. Diba? Kinakailangan yung wedding garment natin ay kinakailangan na ito ay maging malinis, maging maputi. At dito sa wedding, mga kapatid, yung second event, ito po ay tumutukoy sa tinatawag na coming of the Lord. Diba? Yung pagbabalik ng ating Panginoon, ito po yung wedding na. Ito na po yung ceremonial na. Kapag tayo ay inagaw na, catching away, body change, tayo po ay pupunta doon sa langit at doon magkakaroon ng tinatawag na Grand Marriage Supper of the Lamb. Parang dito sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na honeymoon. Diba? Sa panahon natin ngayon. At ganoon po inilarawan ang kasalan na magaganap sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang nobya o sa church, mga kapatid. At dapat nating makita ito upang sa ganon ay tayo po ay makapag-prepare sa magaganap na pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, next slide. How to prepare for the coming of the Lord or for the wedding. Sapagkat sabi ko nga, tayo ay ikakasal sa ating Panginoong Jesucristo at tayo ay under the betrothal process na, mga kapatid. We are already engaged sa ating Panginoon. Tayo ay merong vow na, meron na tayong pledge sa ating Panginoong Jesucristo. Ba? Sino po ba sa inyo, mga kapatid, ang tinatanganan na yung vow niya sa ating Panginoon? Diba? Tayo ba ay nananatiling faithful sa ating Panginoon? O kaya naman ay tayo ay unfaithful sa ating Panginoon? Makikita natin yan, mga kapatid. Kung tayo ba ay nananatiling unfaithful sa pinangako ng ating Panginoon. How to prepare for the coming of the Lord or wedding. Sapagkat sabi ko nga, yung wedding ceremonies, mga kapatid, ito po ay paglalarawan sa rapture. At dapat maintindihan natin upang wag tayong maiwan at wag din tayo, mga kapatid, ay mabigo sa tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoon. Unang-una dyan, mga kapatid, ay we need purification. Kinakailangan na maglinis ang kanyang pinili, ang kanyang nobya, mga kapatid. At yung pangalaw dyan, remain faithful to the Lord while we are waiting. Diba? Habang tayo ay nasa engage na tayo sa ating Panginoon, kinakailangan natin na maging remain faithful sa pangako sa Kanya. Tayo ay merong vow, ang ating Panginoon ay merong vow din sa atin, mga kapatid. At alam po natin na kinakailangan natin na mag-purify ng ating mga sarili, maglinis. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, now may the God of peace Himself sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved complete without blame. Without blame, mga kapatid. Diba? Kaya natin yan, mga kapatid. Hindi natin ito kaya sa ating sarili, kundi ang lahat ay prepare ng Panginoon para sa paghahanda na ito. At kinakailangan natin na magpatianod sa Kanya at patuloy natin na angkinin ang Kanyang pangako, mga kapatid. Now may the God of peace Himself sanctify you entirely. Hindi lamang po sa labas, kundi lahat-lahat, mga kapatid, soul, body, and spirit. Kaya hindi lamang po ito pagpapalda lang, hindi lamang po ito sa kabanalan sa labas, kundi mismo yung nasa loob, yung character, kinakailangan ma-purify sa atin, mga kapatid. Diba? Sapagkat kahit naman tayo, mga kapatid, ang gusto natin na character ay yung mapapangasawa natin ay yung good character. Diba? At kung ang ating Panginoon ay perfect, holy, syempre, ang kanyang pakakasalan din naman ay holy. Pero yung holiness na ito, mga kapatid, ay hindi ito nagawa natin sa ating sarili, kundi ang ating Panginoon mismo.
Sapagkat kaya nga po siya namatay sa Cross of Calvary, kinakailangan na mabubo yung kanyang dugo upang ito'y maglinis sa ating mga buhay. Ano ba ang nililinis ng dugo, mga kapatid? Yung original sin. At hindi lamang yung original sin, kundi lahat, mga kapatid, ng karumihan ng ating buhay ay ito ay lilinisin sa atin sapagkat nung pinili tayo, mga kapatid, na maging nobya niya, ay tayo ay marumi. Na isang, kumbaga, sa ano tayo ay hindi karapat-dapat na pakasalan ng ating Panginoon. Pero salamat sa kanyang biyaya sapagkat tayo ay pinili ng Panginoon kahit po tayo ay maraming, kumbaga sa ano, ay maraming weakness, napakaraming mga hindi tama sa ating mga buhay, pero ang ating Panginoon ay nag-prepare din para din sa tinatawag na purification po natin sapagkat babalikan niya ang kanyang iglesia, ang kanyang nobya na without blame, preserve complete, sanctify them entirely, soul, body, and spirit. Kaya tayo po ay naglilinis ng buhay natin, mga kapatid, yung kaluluwa natin, yung kalalagayan ng ating pampisikal, lahat po yan ay lilinisin. Sabi diyan, purification through by the justification of the blood of Christ. Kaya tayo po ay kinakailangan na ma-justify. Ano po ba yung justification, mga kapatid? Sa pamamagitan ng water baptism, tayo po ay na-purify po tayo, mga kapatid. Nung tinanggap natin yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay naghugas ng original sin sa atin. At yung justification, mga kapatid, ay yung attributes of sin, yung mga dati natin nagawa, ay ipinatawad sa atin. At ito pong sanctification, by the washing of water, which is the Word of God, ay ito po ay naglinis ng ating mga character, ng ating mga buhay, yung pagdidisiplina, mga kapatid. Sapagkat dito sa sanctification, dito natin maranasan yung tinatawag na pagdidisiplina. At dito sa baptism of the Holy Ghost, dito na yung lahat ng desire natin, mga kapatid, ito ay lilinisin, aalisin sa pamamagitan ng baptism of the Holy Ghost. Kaya napakalaga ng huling bahagi, yung baptism of the Holy Ghost. Dito sa sanctification, pwede po kayo magpigil, di ba? Nagpipigil po tayo, pero yung desire ay nandyan pa rin. Yung paninigarilyo, although na hindi ka naninigarilyo, pero sometimes nandun pa rin yung desire mo. Diba? Sa kalalakihan, kapag nakatingin sa babae, ay nandun pa rin yung lust of the flesh. Diba? Hindi pa rin nawawala. Pero dito sa baptism of the Holy Ghost, ay aalisin nito yung tinatawag na desire po natin upang maging complete, purified tayo, mga kapatid. Kumbaga sa tubig pa. Diba? Purified tayo, malinis. Diba? Mula yung tubig, kinuha doon sa kanal, pero nung nilagay doon sa filtration, doon sa purifier, lumabas na purified water, mga kapatid. At ganon ang nobya ng ating Panginoon, na habang tayo naghahanda, tayo'y dadaan sa justification, tayo'y dadaan sa sanctification, tayo po ay dadaan sa tinatawag na baptism of the Holy Ghost. Upang tayo ay maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 11, verse 2, For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin, malinis, mga kapatid, nahaharap sa ating Panginoon. Pero kung tutuusin, mga kapatid, yung unang iglesia, alam naman po natin kung ano nangyari, na sila po ay hindi naging faithful sa kapanahunan ni Apostol Pablo. Sila ay nadaya, sila ay nagkaroon ng another spirit. Yung mystery of iniquity ay nakapasok. Kaya nga tayo umabot sa 7 kapanahunan ng iglesia. At nirestore lamang tayo sa pamamagitan ng mensahe ng kapanahunan, which is yung pinadala ay si Brother Branham, na tayo ay hinihanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon.
which is tayo po ay pagkakasalan ng ating Panginoon. The marriage of the Lamb, sabi ni Brother Branham, the hour has come, His bride has made herself ready. Oh, made herself ready, she laid aside all these things. Remember, Esther was chosen. Kagaya po ba tayo ni Esther na pinili, mga kapatid? Diba? Si Esther ay pinili na kagaya natin na ikakasal sa ating Panginoon. And others was rejected. And only those that born again, that's God, the Spirit of God, will be the chosen that day that the crown of glory will set upon her head, and others will be rejected. Kaya sa panahon na yan, merong hindi makakapasok sa kasalang ito, at meron naman na makakasal sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan natin, sabi diyan, His bride has made herself ready. She laid aside all these things. Kinakailangan natin malay aside lahat, mga kapatid. Lahat ng kainaan natin, lahat ng mga karumihan natin, lahat kinakailangan natin yan pagtagumpayan, mga kapatid. Hindi po sa ganang ating sarili, kundi lahat ay prepare na ng ating Panginoon upang mapagtagumpayan po natin ito. Kaya, it's up to you, mga kapatid, kung kayo ay makakasama o hindi. Diba? Pero naniniwala ako, before the foundation of the world, there is predestinated na magiging bride ng ating Panginoon. Sabi diyan, is coming for a bride. One that don't pull with the world or the things of the world. She is washed in the blood of the Lamb. Diba? Tayo ay hinugasan, ang kanyang nobya, mga kapatid, ay hinugasan ng dugo ng kordero. At siya daw ay hindi na nakikipaglaro sa mundong ito. Wala na siyang pag-ibig sa mundong ito, kundi ang kanyang pag-ibig ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tanong dyan, mga kapatid, ang pag-ibig po ba natin ay mas lalong lumalago sa ating Panginoon? Mas lalo po ba natin na iniibig pa ang ating Panginoon habang hinihintay natin siya sa kanyang pagbabalik? Kung hindi pa, mga kapatid, kung hindi pa tayo excited, kinakailangan natin na patuloy na maglinis ng ating buhay. Ibig sabihin, napakarami pang karumihan sa ating mga buhay. Marami pa tayong pag-ibig dito sa lupa. She's pledged her love to Him only. Yung vow natin, yung pledge natin, mga kapatid, ay sa ating Panginoong Jesucristo lamang. The love of the world is gone and dead to her. Nawala na po ba yung pag-ibig natin sa mundo, mga kapatid? At ang pag-ibig na lamang natin ay sa ating Panginoon na lamang. Diba? Kung tayo ay babalikan ng Panginoon, ganun po yung magiging kalalagayan po natin without blame. At ang ating pag-ibig sa Kanya ay sa Kanya na lamang. Pero ngayon, mga kapatid, nakikita ko na hindi pa prepared ang kanyang nobya. Kinakailangan pa natin, mga kapatid, mas higit pa na mag-prepare sa kanyang muling pagbabalik. At naniniwala ako na tayo ay ipiprepare sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya tayo nakikinig ng kanyang mga salita. Ang salita ng ating Panginoon ang patuloy po na naglilinis sa atin. Kapag ito ay ginanap natin, ito po ay naglilinis sa ating buhay. Nung ikaw ay naglalasing pa at nung narinig mo ang salita ng Diyos at iyong ginanap ang salita ng Diyos, therefore, yun po ang naglinis sa inyo at hindi nyo na ginawa yung mga bagay na marumi. The marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Remember, if you have already made your pledge and still mingling with the things of the world, Jesus will not have the bride like that. He will not have one that's adulterous. Diba? Pwede tayong mag-commit ng adultery, mga kapatid, na tayo po ay committed na dapat sa ating Panginoon. All your love must be to Him, and if you love the things of the world and the passion of this world better than you love God, then you have not made yourself ready. Kaya, handa na po ba tayo, mga kapatid? Diba? Ang katotohanan dyan, sabi ni Brother Branham, kapag meron pa kayong pag-ibig sa mundo, meron pa kayong passion dito sa mundo, at masigit pa ito sa pag-ibig natin sa Diyos, then you are not made yourself ready. Handa na po ba kayo, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon? Kapag meron pa tayo daw nito, ibig sabihin hindi pa tayo handa sa pagbabalik niya.
sapagkat ang babalikan ng Panginoon ay handa, malinis, at naging faithful. At alam ko mga kapatid, hindi tayo faithful sa biyaya na lamang po ng ating Panginoon. Kaya tayo merong paglilinis sapagkat alam po natin na tayo ay hindi naging faithful sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 7 to 8, ito po yung last verse na, that in everything you are enriched by Him in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come behind and no gift waiting for the coming of the Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Lahat po ay, sabi dyan ng Apostol Pablo, kayo ay mayaman na sa lahat ng pananalita, tayo ay mayaman na sa tinatawag na kaalaman patungkol sa kanyang pagbabalik, sa paghahanda po natin mga kapatid, at lahat ng gifts, lahat ng servants ay binigay na ng Panginoon. Kaya naniniwala ako mga kapatid na tayo ay makakapaghanda na blameless sa pagbabalik ng ating Panginoon. It is not about ourselves mga kapatid na kaya natin makapaghanda, kundi ito po ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya na tutulong sa atin. Ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang higit po natin mapagtagumpayan ang lahat ng bagay, ang karumihan natin. At higit sa lahat, tayo ay maging higit pang faithful sa ating Panginoon. We are unfaithful kagaya ng unang iglesia ng kapanahunan. Sa panahon na Apostol Pablo, alam po natin na hindi po naging faithful yung Ephesian church ages, mga kapatid. At ngayon, tayo ay tumungo na sa Laodicean church ages. Tayo ay ibinalik sa pag-ibig na ito, pinurify tayo, ay binahagi sa atin yung mensahe na muling babalik na ang Panginoon at tayo po ay nasa huling kapanahunan na. At kinakailangan natin na ma-prepare po yung sarili po natin. Paano nga po nagpi-prepare habang tayo ay naghihintay sa wedding, sa pagbabalik ng ating Panginoon, na pagtapos ng rapture ay pupunta tayo doon sa langit at merong wedding supper of the Lamb, merong honeymoon, mga kapatid. Paano tayo magpi-prepare? Dalawang bagay. Purification. Sapagkat walang harap sa ating Panginoon na marumi, mga kapatid, ang kanyang kausuotan. Ang wedding garments natin ay ang kanyang mga salita, ang pagsunod natin sa kanyang mga salita. At yung pangalawa, yung pagiging remain faithful natin sa ating Panginoon. Alam ko na napakahirap niyan, mga kapatid, but by the grace of God, alam kong tutulungan po tayo ng ating Panginoon. At alam ko, mga kapatid, na tayo po ay ihahanda ng Panginoon. Siya mismo ang gagawa ng paraan upang tayo ay mahanda. Pero kinakailangan din po natin makiisa sa ating Panginoon na tabang tayo ay naghahanda, mga kapatid. Hallelujah. Ating palapakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo na maghanda sa uling kapanahonang ito at tayo po ay manalangin na isang maikling panalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, ang mapagpala sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito. At salamat sa iyong mga salita, maging kalakasan muli ito sa iyong nobya, sa iyong iglesia, Panginoon, mga pinili mo sa dakong ito. At patuloy kami, Panginoon Diyos, naghahanda sa pagbabalik mo. At alam po namin na kailangan namin na maglinis, magpurify ng aming mga buhay. Alisin ang mga karumihan sa aming mga buhay. At alam po namin na hinanda mo na, Panginoon, ang mga paraan ng paglilinis. Ikaw ay, we are justified by the blood, we are sanctified by the word. At alam po namin na merong baptism of the Holy Ghost na kami ay hinihintay. At ito ay mag-aalis ng aming mga desire. At ang aming mga puso ay higit pa na iibig pa sa iyo, masigit pa na ikaw ang aming ibigin, Panginoon, sapagkat alam po namin na hinihanda na namin ang aming sarili. Pero sa pagkakataong ito, Diyos, kung hindi pa kami nahihanda, ay patawad mo ito sa aming mga buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa amin na may handa, lalo na po sa kapanahonang ito, na napakalapit mo na po na dumating at alam po namin na hindi na magluluwat ang panahong ito na ikaw ay muling babalik sapagkat ang mga signs na ikaw ay babalik na, ang mga panahong ito ay napakaraming nagaganap at alam po namin na ito yung sinabi mo na
na panahon na ikaw ay babalik. At binigay mo na yung mensahero upang may handa kami, Panginoong Diyos. At salamat po sa lahat-lahat. Binabalik po namin ang aming pasasalamat at pagdakila sa iyong dakilang pangyariang pangalan. Ito ay sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo. At po ay magsabi ng Amen. Amen. Ating pong palakpakan ang ating Panginoon.